Jesus is coming again. Maranatha. Yan ang ating bid music, mga kaibigan. Kumusta kayo? Sana kayo nasa sa mabuting kalagayan at malusog ang inyong mga katawan, walang karamdaman sa sandaling ito na inyong pinapanood ang aking channel, ang Snatch Away. Kumusta na kayo? Ako yung lingkod at kaibigan, Eli Gabreo. Tayo magpapatuloy sa ating ginagawang pag-aaral ng verse by verse dito sa mga palatandaan ng pagbabalik ni Jesus Christ na nakasulat sa chapter 24 ng Matthew at tinatawag na Olivet Discourse. So, marami na tayo natalakay at ang lahat na yun ay nangyayari sa kasalukuyan. All the signs are happening today. Kaya, tama-tama ang ating pag-aaral. Tayo ay nakapaghahanda. Sa hindi natin alam kung kailan ang kanyang pagbabalik, pero mahalaga ay ang pagiging handa. Para Boy Scout. Be prepared. Okay, ang ating pagpapatuloy ngayon ay ang tungkol sa signs pa rin. Tayo na sa verse 32 hanggang 33 ngayong araw na to. At ang nilalaman ng verses nito ay tungkol sa the super sign. Yan. Israel is the super sign of the end times. At babasahin ko. Now learn this parable from the fig tree. When its branch has already become tender and puts forth leaves, you know that summer is near. So you also, when you see all these things, know that it is near at the doors. So ito po isang parable, at ang ibig sabihin ng parable is simple truth. Ang talinghaga ay binigay ni Jesus Christ bilang sa kanyang pagtuturo upang ipaabot niya ang isang simpleng katotohanan. Simple truth. Ang fig tree, ito isang puno na nagsisimbolize sa Israel. Fig tree is a symbolism of Israel according to Hosea chapter 9 verse 10. Ang fig tree ay ang dahon ng fig tree. Ang dahon na ay binalot o ano ba tawag doon? Ginawang saplot. Linaibad niya dahil ang sila magkasala. Subalit pinalitan ng Panginoon ang kanilang saplot na fig tree ng balat ng hayop. So napakamahulugan ng puno na to. Symbolism ito ng Israel. At ang Israel naman ay nanggaling sa pangalan ni Jacob. Si Jacob ay nagpagbuno sa Diyos at pinalitan ng Diyos ang kanyang pangalan. Nasabihin ang pagpalain siya. So sinabi ng Diyos sa kanya, you are now Israel, meaning governed by God, si Jacob. At ang salitang Israel ay 2,575 times na nabanggit sa Biblia. It was mentioned 2,575 times in the Bible at ang Jerusalem naman ay 669 times. So ang Israel ay lahi ni Abraham. Si Abraham ay may anak na si Isaac. At si Isaac ay may anak na si Jacob at si Esau. At si Jacob ay ang pinili ng Diyos kaysa kay Isaac. At si Jacob ay may 12 anak. Ang kanyang 12 tribes ang tinawag na Israel. So, nung sila ay iligtas si Moses mula sa pagiging alipin sa Egypt, sila ay pinili ng Diyos. Israel was the chosen people of God according to Deuteronomy chapter 7 verse 6.
So babasahin ko para meron po tayong dokumento na hindi sabi-sabi lang na ang Israel ay piniling bayan ng Diyos. Because document is the best evidence. For you are holy people to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for himself, a special treasure above all the peoples on the face of the earth. The Lord did not set his love on you nor choose you because you were more in number than any other people, for you were the least of all peoples. But because the Lord loves you, and because he would keep his oath which he swore to your fathers, the Lord has brought you out with mighty hand and redeemed you from the house of bondage, from the land of Pharaoh, king of Egypt. So Israel was chosen by God according to his love. So, pinili ng Diyos ang Israel dahil sa kanyang pag-ibig at ayon sa kanyang pangako kay Abraham na kanilang ninuno. So, God is faithful to his promises. God is faithful to his covenant with Abraham. At nang ang Israel ay naging alipin ng 400 plus years from Egypt, sinugod niya si Moses. At pagkatapos, nang sila ay nasa ilang na, nailigtas na, nakalimpas na sila sa Red Sea, nagkaroon ng himala, na nahati ang dagat. Then, Israel was chosen to be his own people. Hindi dahil sa mabuti sila, hindi sa marami sila, but it's a choice of God. But ang Israel ay naging matigas ang ulo. Naging matigas ang kanyang ulo. They became rebellious, and they are stiff-necked, stubborn, and especially their unbelief. Because of their sin against God, God's prophet prophesied that they will be scattered and be regathered. So, ang mga propeta ng Diyos ay nagpahayag ng Israel ay mangangalat at muling titipunin dahil sa kanilang kasalanan. According to Leviticus chapter 26 verse 33, I will scatter you among the nations and draw out a sword after you. Your land shall be desolate and your cities waste. So, magiging walang halaga ang kanilang bayan dahil sa kanilang ginawang kasalanan. Ang malaking kasalanan ng Israel yung kanilang unbelief. Ang hindi pagsampalataya sa kanilang Diyos. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. And then, si Jesus Christ mismo ay nag-prophesy din. Sa Luke 21 verse 24. They will fall by the sword and will be taken as prisoners to all nations. Jerusalem will be trampled on by the Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled. So maraming prophecy laban sa Israel, mga kaibigan. Maraming propeta ang nag-prophesy against Israel. Jeremiah, Isaiah, Ezekiel, and yung iba pa, si Amos. At hindi ko nababanggit sa inyo ang lahat ng prophecy. Masyadong marami. At ilang prophecy lang ang aking babanggitin sa inyo. So, the prophet of the Lord and Jesus Christ also prophesied the scattering of Israel. So, yung first scattering ng Israel ay nangyari na ang Israel kasi noon, nangyari na ang 10 tribes of Israel was captive. Na-excel sila, naging bihag sila ng Assyrian. 10 tribes ang Israel, hindi ang buong Israel. Sapagkat dahil sa kasalanan ni Solomon, ay nahati ang Israel. At noong 722 BC, nabihag ang Israel, the northern tribes ng Assyrian Empire. So natira na lamang ang tribe of Judah and Benjamin. So ang Judah ay naging bihag naman ng Babylonian Empire
sa pamumuno ng kahari nilang si Nebuchadnezzar noong 597 BC. So yung prophecy ng mga propeta sa Old Testament, well anyway, lahat ng propeta naman pala, Old Testament, sorry, ay naganap na lahat ang sinabi ng mga propeta. And after the Babylonian Kingdom, ang Babylonia ay tinalo naman, nasakop naman sila ng Medo-Persian Empire. At sa pamagitan ng ni King Cyrus the Great, pinayagan ng mga Hudyo na manumbalik sa Israel, i-restore ang wall of Jerusalem, and restore the temple. So, nakapanumbalik sila sa Israel. Then, dumating na si Jesus Christ. Yan. So, pumasok na ang mga prophecy ng tungkol sa pagsilang ng Messiah. Jesus Christ was born exactly what was prophesied by the prophet. And then by the time na si Jesus Christ ay mag-minister na sa Israel to save them, they were denying Jesus Christ. They denied nila si Jesus Christ. So, bago ang crucifixion ni Jesus Christ, nag-prophesy si Jesus Christ na magiging mangangalat ang Israel sa iba't ibang panig ng daigdig. At nangyari nga, nung magkaroon ng revolusyon ang Israel at ang Roman, kasi by that time is the Roman Empire. Ang sumakop sa Israel, Assyrian Empire, Babylonian Empire, Medo-Persian Empire, Grecian Empire, and the Roman Empire. So ang Roman Empire naman, bigla na lang nag-collapse. Ngayon, nag-collapse na ngayon. Pero muli na nanumbalik ang lakas nila at mapapag-aralan din natin ang revived Roman Empire. But during the time of Jesus Christ, mga pangyarihan ng Roman Empire. At sila nasa ilalim ng kapangyarihan ng Rome. After the crucifixion of Jesus Christ, unti-unti na nagaganap ang prophecy ni Jesus Christ. At noong 63 AD, nag-umpisa ang revolusyon. At dahil sa revolusyon, kasi nagipit ang Israel dahil sa mga taxes na pinapataw ng Rome, nag-rebelde sila. At ang kanilang rebellion ay nauwi sa fulfillment ng prophecy ni Jesus Christ that the temple will be thrown down and ni isang bato lang matitira. So, noong 70 AD, nilusob ni General Titus ang Jerusalem. Doon nga nasunog ang templo at ang lahat ng bato ay nagkahiwa-hiwalay at wala nating natira kahit isa. Naganap, and then noong 73 AD, wala nang natirang isang tao na Israelita sa Jerusalem. So they were scattered all over the world. Prophesied, fulfilled. So naganap ang prophecy, mga kaibigan, yun ang scattering nila, nangalat sila sa buong daigdig. But there is a prophecy that they will be regathered once again. Re-regathered sila. Kasi bago pa sila mangalat, ay meron ng prophecy na sila ay muling titipunin ng Diyos. At yan sinabi ni Moses din, ang prophecy ni Moses, mangangalat sila because Moses was the one who wrote the law, Genesis down to Deuteronomy. So it's prophet Moses ang nagpahayag na to, na mangangalat sila at si Moses din nagsabi na matitipon sila muli. At sa Deuteronomy chapter 30, bago pa mangyari ay nangyari na ang mga prophecy. Bago pa nangyari ay nandito na, nasulat na ang mga mangyayari. That the Lord your God will bring you back from captivity and have compassion on you and gather you again. Even if you have been banished to the most distant land under the heavens, from there the Lord your God will gather you and bring you back. He will bring you to the land that belongs to your fathers, and you will take possession of it. He will make you more prosperous and numerous than your fathers. So, it is Moses' prophecy, mga kaibigan. And there are so many prophets na nag-prophesy. At pinili ko ang prophecy na isa sa mga prophet, itong si prophet Ezekiel, ito ang pinili ko na ibahagi din sa inyo. Bukod sa kay prophet Isaiah and Amos. So Ezekiel prophesied
Ezekiel 37 verse 21 and 22. Then say to them, thus says the Lord God. Talagang hindi na maayos sa aking pagbabasa. Surely I will take the children of Israel from among the nations, wherever they have gone, and will gather them from every side and bring them in their own land. And will make them one nation in the land. And on the mountains of Israel, and one king shall be king over them all. They shall no longer be two nations, nor shall they ever be divided into two kingdoms again. So, natupad ito ang prophecy ni Ezekiel. Ang Israel kasi nahati sa dalawang nation, the Northern Kingdom and the Southern Kingdom. Yung tinatawag na Israel at yung tinatawag na Judah. So, ang Northern Kingdom, na sakop sila ng Assyria, so hindi na preserve ang lahi nila. Nagkaroon sila ng intermarriages, so tinatawag sila Samaritans. But itong Judah, they were preserved. Ang lahi nila ay na-preserve sa Babylonia for 70 years. At ang prophecy ni Ezekiel, titipunin ng Diyos ang lahat ng anak ni Israel mula sa iba't ibang panig ng daigdig. At ibabalik sila sa kanilang lupain, sariling lupa. God promised them a land. Yung tinatawag ng Palestine ngayon, that is a promised land. Ang mag-ari niyan ay ang Diyos at ipinamamana niya sa Israel. Then, and I will make them one nation in the land. So, ang prophecy, pagbabalik, magiging isang bansa na uli sila. One king shall be over them. So, wala silang hari. Nang sila mabihag ni Nebuchadnezzar, ang kahuli-huling hari na namatay, ay hindi na nagkaroon pa sila ng hari. At naghihintay sila ng kanilang hari. At ang maghari ng isa na darating ay sa maghari sa buong Israel. At hindi na sila mahati kahit kailan. So these are the prophecy of regathering. Now, noong May 14, 1948, ipinakna muli ang Israel. Laging bansa na muli ang Israel. Kaya ngayon wala ng Judah, wala ng Israel, isang kaharian na lang sila. Okay. At nangyari yan noong May 14, 1948 na ideklara ni David Ben-Gurion ang Israel according to the by the virtue of United Nations Resolution 181 on November 29, 1947. So once again, Israel became a nation. Yan ang fig tree. Okay? Ipinanganak na muli ang Israel. Yan ang super sign of the kingdom. Super sign of the end of the end time. Yan ang super sign ng end of the end ng end times. Para tandaan ng pagbabalik ni Jesus Christ. So, okay. Ang Israel, nanumbalik na muli. Ano nangyari sa Israel? Ang Israel ay pinangakuan ng Diyos na magiging prosperous sila. According to Deuteronomy chapter 13, sa verse 5, He will bring you back to the land that belongs to your father. He will take possessions of it. He will make you more prosperous and numerous than your fathers. So ito naman sabi ni Amos, mga kaibigan. At saka ni Isaiah. Amos chapter 9 verse 14. And I will bring back my exiled people Israel. They will rebuild their ruined cities and live in them. They will plant vineyards and drink their wine. They will make gardens and eat their fruits. And Isaiah 35 verse 1.
Even the wilderness will rejoice in those days. The desert will blossom with flowers. Verse 2. Yes, there will be an abundance of flowers and singing and joy. The desert will become green as the mountains of Lebanon, as lovely as Mount Carmel pastures and the plain of Sharon. The Lord will display His glory, the splendor of our God. Noong 19th century, napapunta si Mark Twain sa Israel, sa Palestine. Palestine ang tawag noon. At sinabi niya, walang mabubuhay na anumang halaman dito. Ganon katigang ang Israel. Ganon kawalang halaga ang lupain ng Israel. Ganon talaga ang nangyari. Nang umalis ang Israel, nang mangalat ang Israel, ang lupain ng Israel ay naging isang tigang na hindi na mapapanganabangan ng anumang agricultural products. But since 1948 na manumbalik sila, ang dating tigang na lupa, ngayon ay tunay na ang pangako ng Diyos na magiging milk and honey. So, sa agricultural products, ang Israel ay number 1 sa export. At lahat ng magagandang uri ng halaman ay nasa sa kanila. And can you imagine, Israel is the number 1 exporting countries ng flowers sa buong mundo. Ang alala natin ay Holland. No, sila lang ang exporter. Ang importer. Ang Israel ang exporter. So, kung titingnan nyo ang Israel ngayon, gaano kaganda ang Israel. Gaano karaming turista nagpupunta sa Israel. Pero kung maraming turista ay sa Israel nagpupunta. So, hindi pa nakakarating sa Israel. Pangarap ko, pero hindi ko alam kung matutuloy. Pero tinitingnan ko sa YouTube ang Israel, ang kaganda-ganda, ang linis, ang yaman, at ang lahat ng magagandang bagay ay nasa kanila. Ang technology, advanced na advanced ang Israel. At ang Israel ngayon ang pang-8 bansa sa buong daigdig na pinakamakapangyarihan. Ang kanilang army, ang kanilang air force ay talagang mahuhusay. Ang kanilang intelligence, ang gagaling. Lahat na yatang magaling ay nasa sa Israel, mga kaibigan. Dahil ba ang Israel ay mabuti? Mabuting tao? Mababait? No. Dahil ang pangako ng Diyos sa kanila ay ipinapakita ang katuparan ngayon. Ang nakikita natin sa Israel ngayon ay simple lang. Pero once the time na magbalik si Jesus Christ sa Israel at sa millennial kingdom na si Jesus Christ ang maging hari ng Israel, napakagandang lupa at lupain ang mararanasan ng mga Israelita pagdating ng millennial kingdom. So sa ngayon, ito isang palatandaan ng pagbabalik ni Jesus Christ upang tuparin ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham. At pag nagbalik si Jesus Christ, ang lahat na pangako ng Diyos kay Abraham ay tutuparin ng Diyos sa 1,000 years. The millennial kingdom, Jesus Christ, ang fulfillment of all prophecies of God to Abraham ay mararanasan ng mga inapo ni Abraham. Sapagat ang magre-replenish o repopulate sa millennial kingdom ay ang Israelita na matitira. The remnant of Israel will be saved during the tribulation period. So, the tribulation period is for the salvation of Israel, mga kaibigan. So yan, tingnan nyo ang Israel kung ano ngayon bilang ebidensya na ang Diyos ay matapat sa kanyang pangako at ang lahat na prophecy ng Diyos ay kanyang ginagawa. Tingnan nyo Israel, i-browse nyo, nandyan ang Google. Makikita nyo kung gaano kaganda ang Israel. At dyan ay sa ngayon pa lang. Hindi pa yan nakatuparan ng pangako ng Israel, ng Diyos sa Israel. At sabi ko nga, tutuparin ng Diyos ang lahat ng pangako niya kay Abraham
sa millennial kingdom ni Jesus Christ. Kaya nga, gusto ko sanang pag-aralan ng millennial kingdom, but gusto ko nang tapusin natin ang ating pag-aaral ng verse by verse sa mga signs. At darating dahil sa pag-aaral sa Revelation kung hindi pa mag-rapture. So yan ang Israel ngayon at present. At ano pang prophecy na sinabi ng Diyos sa Israel? Pag nandiyan ang Israel ay maging prosperous nation. Pinakamayaman, magiging mayaman. So sa kapaligiran ng Middle East, mga kaibigan, ang Israel ang pinakamayaman. Ang Iran, Turkey ay naghihirap na ngayon. At ang lahat ng bansa sa paligid ng Israel ay hindi maiwasan ang malaking pagkainggit. Kaya gano'n na lang ang inggit nila sa Israel at kung gusto nila ay siraan ng Israel. But prophecy will be fulfilled, mga kaibigan. At isa pang prophecy, Israel will be a cup of trembling. Ayon kay Zechariah, Zechariah chapter 12, verse 3 to 6. On that day when all the nations of the earth are gathered against her, I will make Jerusalem an immovable rock for all the nations who will try to move, it will injure themselves. On that day I will strike every horse with panic and its riders with madness, declares the Lord. I will keep a watchful eye over the house of Judah, but I will blind all the horses of the nations. Then the leaders of Judah will say in their hearts, the people of Jerusalem are strong because the Lord Almighty is their God. On that day I will make the leaders of Judah like a fire pot, a wood file, like flaming torch among sheaves. They will consume right and left all the surrounding people, but Jerusalem will remain intact in a place. So Israel will be the cup of trembling. Kaya nanginginig ang lahat na sa paligid ng Israel. At ngayon, mga kaibigan, kabado lahat sila sa Israel. At mangyayari yan sa Battle of Armageddon, lahat ng mga kaaway ng Israel ay titipunin ng Diyos sa Battle of Megiddo or Armageddon at magkakaroon ng katapusan ang lahat ng mga kalaban ng Israel. Tatapusin ng Diyos ang lahat ng kalaban ng Israel sa Jerusalem. Mangangamatay lahat sila. Walang sino mang bansa o lahi ang pwedeng makasakit sa Israel sapagat ang kalaban ng nila ay ang Diyos, because Israel is the apple of God's eye. So sa kasalukuyan, mga kaibigan, what is happening in the Middle East? Israel is the center of prophecy. Kaya nga, lahat tayo dapat nakatingin, nakatutok araw-araw sa nangyayari sa Israel. Especially this time. Diba? This time. Painit ng painit ang nangyayari sa Middle East. Payaman ng Israel. At dahil sa pagyaman ng Israel, maraming ang naiinggit at hindi religious war ang mangyayari, mga kaibigan. Sa kasalukuyan, akala natin ay dahil sa religious war, Muslim and Judaism ang lalaban. Well, dahil yan sa inggitan. Ang mana ay binigay ni Abraham kay Isaac. Ang kayamanan ni Abraham ay binigay niya kay Isaac at ang anak niya kay Hagar. Si Ismael, ang ninuno ng Arab nation, ay binigyan lamang niya. Hindi ng mana, kundi binigyan niya ng ilang bahagi ng kanyang kayamanan, hindi ang buong kayamanan. Kaya ang Arab nation, akala natin sa ngayon ay mayaman, hindi na sila mayaman ngayon. At inggit na inggit sila sa kayamanan ng Israel. At ang pag-aaway nila ay hindi dahil sa relihiyon, ang pag-aaway nila ay dahil sa kayamanan ng Israel. Yan ang pinakamalapit sa katotohanan ng kayamanan ng Israel ang target ng kanilang mga kapitbahay. So, ito ay nakikita na natin ngayon. It was prophesied by Ezekiel
sa Ezekiel 38 and 39 na ituro ko sa inyo, ang Russian Confederate Army, Russian coalition will attack Israel. At nakita na natin ngayon ang formation. Nakaporma na ang Russia, ang Syria, ang Turkey at ang Iran sa Syria. At naghihintay na lamang sila kung kailan na atakihin at kakamkamin na agawin ang yaman ng Israel. Sapagkat itong mga bansang ito ay naghihirap na. Ang Russia ay hindi na mayaman. Kapos na ang kanilang mga natural gas, samantalang ang Israel ay kadidiscover pa lamang ng natural gas that can supply the whole Europe. So, yan ang target ng Russian conspiracy. Russian and the Islamic nation. Kung saan, ipakikilala ng Diyos sa mga hindi naniniwala sa Kanya na Diyos ng Israel, na siya ang Diyos ng lahat. Ganun din sa mga Israelita na hanggang hindi pa rin naniniwala kay Jesus Christ at ipapagkitala ng Diyos sa Israel sapagat magugulat sila kung paano sila naligtas sa gera ng Russia at ng kanyang allies. So God will show to them how holy He is and all the glory belongs to Him. So, how close are we? Gaano tayo kalapit mga kaibigan? Gaano kalapit ang mangyayari ito? Well, Jesus said sa Luke chapter 21 verse 28, when these things begin to take place, stand up and lift up your heads because your redemption is drawing near. Yan ang sabi ni Jesus Christ. Kapag nakita niyo ang mga bagay na to, kayo'y tumingin, iangat yung inyong mga ulo sa buhat malapit na ang mangyayari sa inyo. So, malapit na ang sabi niya. So, nakita natin ang panahon. Kailan ba naging nation ng Israel at paano naging bansang muli ang Israel? Noong later part ng 19th century, yung Dreyfus case na nasaksihan ni Theodor Herzl bilang isang journalist, Austrian Jew, Hungarian Jew journalist, Theodor Herzl, na dumpunta sa France kasi napagbintangan si Dreyfus na nagbenta ng classified information sa Germany during the World War sa bago mangyari ang unang digmaan pandaigdig. Napagbaba ni Theodor Herzl sa aeroplano, nagsisigawan na. Sa airport pala, nagsisigawan ng lipunin ng mga Hudyo. So doon siya sumulat ng State of Israel. Doon nag-umpisa ang Zionist movement. Theodor Herzl is the father of Zionist movement. At nang dumating na nga ang World War I. Pagkatapos ng World War I, nagkaroon, sumulat si Balfour, yung Balfour Declaration, kay Rothschild ng British. Dito, ang Balfour Declaration noong November 2, 1917, na kinikilala ng Britanya na ang Israel ay isang bansa. Yun, kinilala ng Israel ay isang bansa. Bilang bansa, kinakailangan magkaroon sila ng sarili nilang lupain. Wala silang lupain na isang bansa. At nang dumating ang ikalawang digmaang pandaigdig, the Second World War, ano ang ginawa ni Hitler sa mga Hudyo? The Holocaust. Ang naging dahilan na magkaroon ng maglalabi ang Zionist na si David Ben-Gurion na magkaroon ng bansa. Ang United Nations Resolution number 181 on November 29, 1947
ay inaprobahan ng United Nations ang partition ng Palestine. Ang bahagi na nasa kapangyarihan ng Britain, ng British, ay ibibigay sa mga magbabalik na Israel. Kaya dineklara ni David Ben-Gurion noong May 14, 1948 na ang Israel ay maging isang bansa. Yun ang pagsilang ng Israel, ang pamumukadkad, ang pagsariwa ng sanga, ang pagdahon ng pikti, that is the super sign of the end times. How close are we? Gano'n tayo kalapit, mga kaibigan. So, 1917, ang Balfour Declaration, 1947, ay nakuha ng Israel ang Jerusalem. The Six-Day War, nakuha ng Israel ang Jerusalem. 50 years. And 50 years in the Bible is Jubilee, Pentecost. At mula 1947 hanggang 2017, that is 70 years, mga kaibigan. Pero, kailan ba laging so, nung December 6, 2017, in-announce ni President Trump ng United States of America na Jerusalem ay ang siyang capital ng Israel. 1947, 2017 is 70 years. 70 years. And that is 70 in the Bible is a perfect number 7 and 10 is representing completeness. Ang 70 ay mahalagang numero sa Israel. Ang 7 ay mahalagang numero sa Diyos. At ang 50 mahalagang numero sa Diyos. So I'm not teaching you numerology. At hindi ako magbigay ng date. So how close are we? We do not know when, but there is a season. Hindi natin naiintindihan kung kailan, pero ang season ay nararamdaman na, mga kaibigan. Katulad ngayon, November, December is Christmas season. Ngayon lang, ang simoy ng hangin ay malamig na. So at least alam natin ang season is Christmas season. At ang pagsilang ng Israel na muli ay season ng pagbabalik na muli ni Jesus Christ sa Israel. So, yan mga kaibigan. How close are we? I do not know. But according to Paul sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 7, the secret power of lawlessness is already at work. But the one who now holds it back will continue to do so till he is taken out of the way. So ang katuparan ng prophecy ng Diyos sa Israel ay hindi natin alam pero nararamdaman na natin. Sapagkat according to Paul sa 2 Thessalonians chapter 2, lawlessness is working already. Ang lawlessness ay kitang-kita, nararanasan at ibang-iba na ang panahon ngayon. We are living in a perilous time. Kaya nga lang, hindi pa nangyayari ay dahil sa may humahadlang pa. At ang hadlang na yan ay ang church. So, ang hadlang sa fulfillment ng prophecy ng Diyos sa Israel ay ang church, sapagkat ang church ay nandito pa. That after the rapture of the church, the 7-year tribulation period, the wrath of God, a salvation for Israel, but that is a condemnation for those who deny Jesus Christ as their Lord and Savior. So, mangyayari niyo mga kaibigan, para ma-fulfill ang prophecy for the salvation of Israel is, rapture ay mauuna. Kinakailangan magkaroon ng rapture, hindi natin alam kung kailan. At once nagkaroon ng rapture, that is the beginning of 7-year tribulation. That is the chastisement of Israel, discipline of Israel, but that is the salvation of Israel and the condemnation
and the wrath of those who deny Jesus Christ as their Lord and Savior. When will it be? I do not know. But we can feel the season. Like for example, hindi pa natin alam ngayon sa oras na ito kung sino magiging presidente ng Amerika. But nagdeklara na si Biden na siya nanalo. But si Trump mayroong pang protesta sa Supreme Court. So kita natin ang lawlessness sa Amerika ng Black Lives Matter ng Antifa, dahil hindi dahil yan sa kamatayan ni George Floyd. Dahil yan ang ginagawa ni Satanas. Satan is behind of all these things. Ang gustong-gusto ni Satanas ay dumating na si Antichrist. At hindi mangyayaring dumating si Antichrist hanggang nandito ang rapture, mga kaibigan. Hindi magaganap ang mga bagay na yan. Then after the rapture, this is the salvation of Israel and the wrath of God to this Christ-rejecting world. So mga kaibigan, ano dapat natin gawin ngayon? Ang dapat yung gawin, magsaliksi kayo, tingnan nyo kung totoo ang tinuturo ko o hindi. Ibukas nyo yung mga mata. Sapagat ang prophecy ay prophecy. It will occur anytime. At ang lahat na ito, mga kaibigan, ay matutupad sa bansang Israel. At ang hintil na sasampalataya kay Jesus Christ at ang Israelite na sasampalataya kay Jesus Christ ay sila magiging church. At ang church the church will be raptured before the tribulation period. So the coming of Jesus Christ for His church is the rapture. That is not the second coming. At ano mangyayari kapag kayo naiwan, if you're left behind, it's a big problem. There will be salvation, but very, very hard. Beheading. Hugot ang ulo bago kayo maligtas. Kaya mga kaibigan, ito ay ating pinapag-aralan upang ating mapaghandaan at magkaroon kayo ng time para makonsider ninyo, totoo ba itong sinasabi ito ni Elig Ebreo ng Snatch Away? Dapat ba akong maniwala o hindi? Well, hindi ko sinasabing maniwala kayo. I only preach and you decide. But we encourage you, as Bible student of prophecy, to believe in the Lord Jesus Christ for you to be saved from condemnation. And if you do that, the Word of God said, Romans 8:1, there is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. Para hindi tayo mahatulan, maparusahan, tanggapin natin si Jesus Christ bilang tagapagligtas. At kapag ginawa niyo yan, kayo ligtas na sa kaparusahan ng Diyos at kayo hindi na makakasama ni Satanas sa impyerno. Because ang impyerno ay para kay Satanas at sa tumanggi kay Jesus. Okay mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panonood. At kung ito yung nagustuhan, i-like nyo at i-share para marami din ang makarinig. Isa lang ako sa nagpapahayag ng prophecy sapagkat napakarami nagpapahayag nito ngayon. At sinasabi ko nga sa inyo, tingnan nyo mabuti, saliksigin nyo sapagkat sinabi ni Jesus Christ na may mga palsong propeta at palsong guro na lilitaw. At yan, naglipanan na nga. Kaya ako po ay hindi propeta at nag-aaral ako ng prophecy. Ibinabahagi ko lang sa inyo upang makonsider ninyo. The issue is the salvation of our soul, mga kaibigan. Ang issue ay ang salvation ng ating kaluluwa. Because once tayo namatay, tayo nahatulan na. It is appointed unto man to die once, and after that, judgment. At para hindi tayo mahatulan, kinakailangan aminin ninyo na kayo makasalanan at tanggapin si Jesus Christ bilang tagapagligtas. At kapag ginawa niyo yan, kayo ligtas na at kinakailangan nyo rin mag-attend ng church. Upang mga pag-aaral kayo sa salita ng Diyos, mag-disciple kayo at maglingkod din kayo ni Jesus Christ. Kaya manalangin kayo at tanggapin niyo si Jesus Christ bilang tagapagligtas. Okay, maraming salamat po. Ako nyo ng kaibigan, Elig Ebreo. May the Lord keeps you and bless you hanggang sa muli. Maraming salamat.